So guys, andito yung dalawang magigiting nating mangingisda. Interviewin natin to kung anong mga karanasan nila doon sa sa laot. Ikaw muna, brother. Ikaw muna. It's your turn na ikaw, Brad, ilang taon ka na naging sa ganitong uri ng hanap buhay? Bago pa lang. Bago pa lang. Pero mula nang pumasok ka sa ganitong hanap buhay, anong karanasan sa gitna ng karagatan ang di mo makalimutan? Yun bang kumbaga pinaka-delikado, yun na nga, pinaka-delikado? Mahirap talaga sa laot kapag malakas ang alon. Bakit? Kasi hindi mo kasi yung pambot. Oo. Kung di pa tayo tapos eh. Bangon. Guys, humiga na, naubusan ng Tagalog, guys. Bangon. Kung sakaling inabutan kayo ng masamang panahon sa laot, tapos kunyari biglang lumubog at tumaob tong bangka ninyo, anong kagamitan na pwede ninyong gamitin para maisalba nyo yung mga buhay ninyo? Anong mayroon kayo? Ito lang katik. Putulin tapos para masakyan. So sapat ba yung katig na yun, yung kawayan na yan, para masalba yung buhay ninyo, makarating kayo sa tabing dagat kung nasa gitna kayo ng laot? Hindi natin alam, basta hindi ka. Bakit hindi kayo mag-provide na lang ng life jacket or saka yung bilog, yung ring life jacket, ring life saver ba yun? Yung bilog na kulay orange. Bakit di kayo mag-provide noon? So mas maganda siguro kung mayroon kayong ganun, just in case na inabutan kayo ng masamang panahon sa laot, tumaob yung bangka ninyo, maliban sa katig na yan, mayroon kayong ibang life jacket. Oo. Diba? So anong masasabi mo sa hanap buhay nito? Kaya bang bumuhay ng dalawang asawa o kahit tatlo? Ganun ba yun? So siguro kung ganun, mangisda na rin siguro ako para gawin kong tatlo yung asawa ko. Pwede ba? Marami naman ditong Byuda? O bakit byuda ang naisip mong sa akin? Para nice, available. Talaga? So anong ori ng mga isda ang nakukuha ninyo sa kadalasan yung nakukuha doon sa laot? Sa pinakalaot kayo, malayong-malayo na mula sa tabi? Sari-sari isda. Bariles, marang, kirit, tulay. Medyo may kaliitan tong bangka ninyo, pero di ba nahihirapan to sa malalaking ilog? Hindi naman. Alon? Naman si Sano ba doon? Depende sa operator. Depende yan sa Kayo ba dati nang magkakilala o dati magkakilala? Pero di na magkamag-anak, no? Ikaw naman brother ang interview ko. Ang pakaalam ko, mayroon kang sariling malaking bangka. Ilang taon na kayong lumalaot? Sa ganitong pamumuhay, mga 6 na taon siguro. 6 na taon, mahaba-haba na So yun talaga ang ginagawa mong hanap buhay, yung pangingisda. Mas pinili ko kasi pag nagtrabaho ako, hindi ako magkakaipon o magkabulto ng pera. At saka may amo. Oo, at saka may amo. May amo at saka yung oras ko. Tama. Tama. Naglaot ako. Ayaw Tama. kontrolin yung oras ko. Tama. Kung mamasukan ka, may amo ka, tapos kung magkano lang yung sahod na ibibigay sa iyo na pagkasunduan nyo, yun lang yun. Walang jackpot doon. So kung ganon, lilipas mo ng napakahabang panahon na masukan ka, kung ang asawa mo hindi mahigpit sa pera, mahirap na makaipon. Samantalang kung ganito, may swerte pag nakahuli ka ng pating doon sa laot, o di jackpot yun. Malaki-laki. Yung huli mong, di ba, bago ka lang nakahuli ng malaking isda, ilang kilo yung nahuli mo? 86. 86. Magkano ang kilo noon? 430.
So magkano ang kabuuan noon? Di mahigit malaki-laki yun 33. 33,000. So maliban nung time na yun nakahuli ka ng ganun, walang ibang isda na hindi ka mayroon din. So hindi lang 30,000. So hindi lang 30,000 mahigit yung kinita mo nung araw na yun. Nasa 40. Oh, so yan ang kagandahan dito sa pagiging mangingisda, mayroong swerte. Although mayroon ding minsan bawi-bawi lang, pero mayroong swerte na maaasahan. So maganda yung ang masasabi nyo, maganda hanap buhay ng pagiging mangingisda. Pero kailangan mayroon kang alam sa Kailangan meron ka sa ganitong Madali naman siyang pag-aralan pero ang delikado lang yung paglaot kasi para sa akin itong hanap buhay na ng mga pangingisda parang napakadelikado na ito kasi para sa akin mas delikado pa ito kaysa buhay ng mga sundalo. Kung ano yung sundalo pag aakyat sa bundok, pag inambos sila, delikado din, andun na tayo, delikado din. Pero sa sundalo kasi pag inambos kayo, pag di ka tinamaan sa unang putok, may chance ka na, mataas na yung chance na mabubuhay ka. Siyempre pag may putok di ka tinamaan antimano, makadrop ka na, makamaniover ka na. Well, itong bangka pag nasa laot na ilang kilometro mula sa baybayin tapos inabutan kayo ng malakas na alon doon, hangin na tumaob yung dagat mo, yung bangka mo. Napakahirap sabihin na ikaw ay makarating pa sa ang siyempre mo mabubuhay yan kapag na-rescue ka. ng may dumaan na So pangingisda. tapos minsan kasi kung ikaw ay nakababad sa dagat mahabang panahon, araw, gabi, kung matagal ka ma-rescue, minsan namamatay din sa sobrang lamig. Nauubusan ka na ng lakas. Nauubusan ka ng lakas, gutom, tubig, tapos maisip mo pa yung mga shark baka. So may panganib sa ganun, 'di ba, na pwede kang lamunin ng malaking isda. So para sa akin, mas gustuhin kong sundalo ako kaysa mangisda. Napakahirap doon sa gitna ng laot. Hindi biro yung buhay ng mangingisda sa laot. Hindi biro Pero santo matatawag mo doon ganun ba? pag nanibago ka. Pero Paano? kapag sanay ka na, ito guys, kanina ko pa napansin to. Ano to, bahay ng kalapati? hindi yan bahay ng kaliro yan. Pwede ba matingnan natin anong laman nito? Ang pagkakala ko bahay ng kalapati to eh. Uy, hindi pala kalapati yung laman. Kalan. Si Ayan Boy kasi yung niya. So dito kayo magsasaing. Sa saing, tapos hindi pwede mag-ihaw-ihaw kung sakaling nakahuli ka ng sariwang isda. Pwede. So ngayon lang ako na bahay kalapati, pero bahay kalan pala to, bahay kalan. So okay. Videoin mo si Brother, balita ko dito sa inyong lugar, ikaw yung pinaka matinding manghuli ng malalaking isda. Sabi ng mga kaibigan mo, so yung kapitbahay mo na yan, no? Yan ba yung bangka mo na yan? May makina yan? Wala. So, di ba, napakaliit. Di ba delikado yan na dalhin mo sa laot na ganyan? Ngayon pa nga lang, wala pang alon. Lumulubog na yung kabilang dulo eh. Ayun. Paano pag inalon na yan, tapos doon ka sa gitna na. So, munti ka malaglag. Ayan brother, wala pag alon pero panay puno na ng tubig yung panay na ang limas mo diyan eh. Paano kung inalon na yan? Ilan ba kaya bang bumuhay ng dalawang asawa yan, yung bangka na yan? Kaya? Ilan ba asawa mo ngayon? Natawa si brother eh. wala kang ginagawa kundi maglimas ng bangka mo. Paano ka pa niyan? Panghuli ng isda. Yan ba dinadala mo sa laot? Ganun ba?